Patuloy po na nanahimik itong si Pangulong Marcos Jr. dito po sa Bangayan na may kinalaman sa West Philippine Sea. At maging sa Senado ay matindi po yung mga debate at na kung saan ay dito ho yung pagpapasa ng resolusyon laban po sa Chinese diplomats. At siyempre ang Pangulo ay itinuturing na siya po ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, lahat po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. At siya po ang pinaka-big boss siya po ang pinaka-hepe. Pero dito nga ho ay kini-question ito hong walang patumanggang pag-atake ni Commodore Tariela laban po mismo kay Chinese President Xi Jinping. Sa matindi ho ito yung ilabas po na na caricature ng Chinese President at sa kanyang isang speaking engagement at halatang biglang nagsinungaling din nang siya po ikomprontahin at sinabi niya na wala naman daw siyang binabanggit na sa pangalan ho ng Chinese President Xi Jinping. Pero nasa pinakalikuran niya di ba yung caricature na kung saan ay ito po ay ipinapakita yung napakapangit po na larawan at caricature ng Pangulo ng China. So dito ho mga kababayan ay isa po yan sa pinag-ugatan ng napakahaba at mainitang debate dyan po sa Senado sa pagitan ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Kiko Pangilinan na kung saan ay kumain po ng alikabok at talaga namang nangamote ito pong si Senator Kiko Pangilinan. Pero dito ho muna ay ito ho magiging implikasyon dahil sa bilang isang sabihin natin ang may kukumpara ho ito si Tariela ay isang general. Siya po ay Commodore ng Philippine Coast Guard, mga kababayan, bagamat tayo po ay civilian, pero sa ilalim po ng Department of Transportation, ay siyempre ito hong Philippine Coast Guard ay parang itinuturing din po ito na parang militar ho. At ito hong si Commodore J. Tariela na, di ba, may star ho ito sa balikat may tuturing po na general, ay direkta hong umatake mismo sa presidente po ng China. So ako ho, linawin ko ay hindi ko kinakampihan yung China, pero yung aksyon ng isang opisyal ng ating pamahalaan, di ba, siguro yung issue lang. Yung usapin, kapag binubuli ho tayo, natural ho yan. At siyempre, talagang magagalit ho tayo, mga kababayan. Pero tama po yung argumento ni Senator Alan Peter Cayetano dito po sa isyong ito. Pero alam nyo ho, yung pananahimik po ng Pangulo, dito ho sa isyong ito, kasi pwede niya namang isang ganun lang ho kay Tariela. Shut up. Or humingi ka pa umarit kasi masisira yung ating diplomatikong relasyon sa China. Wala po. So, ang magiging implikasyon o perception, mukhang may basbaso sa Pangulo. Pagkatapos po niyan ay, mukhang pupunta pa ho ang Pangulo, sa Estados Unidos. Ito may schedule po si Pangulong Marcos, March 8 to 11. Ayon po sa Presidential Communications Office, ay magkakaroon po ng 4-day working visit ang Pangulo sa Estados Unidos. March 8 to 11. Yan ho, At sakto ho, At ngayon umiinit po yung issue, yung Bangayan sa pagitan po ng ng Pilipinas at ng ito hong mga senador at ito hong siyempre sa issue kasi lumilitaw ho parang napakainit po at parang ang nangyayari ho mga kababayan ay di ba yung pinapagalit po ang tao at para magalit po ang mga Pilipino sa China. Mga kababayan. Pero dapat ho siguro ay ang pinakamagandang gawin ho rito, yung issue lang ho. Kapag tayo po ba ay binubuli, siyempre natural talagang dapat ho tayong umalma. Di po ba? At manindigan ang lahat dito po sa isyong ito. Pero yun ho, yung pananahimik po ng Pangulo, magiging implikasyon na baka parang kinukonsente o may basbas po ng Pangulo ito hong personal na atake ni Commodore J. Tariela laban po sa presidente ng China. Samantala, balikan ho natin itong usapin dito po kay
Senator Alan Peter Cayetano at ganyan din po itong kay Senator Kiko Pangilinan. At sa nasabing debate diyan po sa Senado ay talagang makikita ho natin na nangamote po at kumain po ng alikabok dahil sa lumilitaw ho na parang mahina po yung argumento ni Senator Kiko Pangilinan at yun ho. Bagamat yan po ini-adapt na po ng Senado matapos po yung 2 linggo na yan po ay talagang pinag-usapan, hindi po isinama rito yung mga panukalang ideklarang persona non grata yung ilang Chinese diplomats. So sabagay, mismong sa Pangulo umayaw po siya na ideklarang persona non grata yung ilang opisyal ng Embahada ng China dito po sa ating bansa. Ayun ho. So dito ho mga kababayan ay bagamat aprobado na ho ito at subject to style na kung saan samantala yung substance ng resolution ay yun ho, parang pinal na pero basta magkakaroon ng maayos yung mga baka minor grammatical or formatting corrections para ayusin at pakinisin itong issue. Kasi sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, meron kang resolusyon pero dapat nakadetalye kung ano yung partikular na kinokondena. Di po ba? Ano ba yung kinokondena mo? Dito, sa Kiko, sa yung resolusyon. Yun ho ang binabanggit ni Senator Cayetano. Kaya't ang isa po sa naging sentro rin po ng debate ay ito hong pahayag yung naging aksyon ni Commodore Tariela. Sabi po ni Senator Cayetano, ano yan diplomatically risky. At hindi pa pwedeng gawin ho yan ng isang Commodore kasi isang general. At lilitaw na may basbaso ito mismo sa gobyerno. Yun ho. Bagamat sabi ho ni Pangilinan na hindi naman kasama sa yung pangalan ni Tariela dito po sa resolution. Pero alam niyo, si Senator Alan Peter Cayetano, ito po yung naging Foreign Affairs Secretary. Kaya hindi lang ito basta magaling na abogado at isang naging congressman at senador, naging Foreign Affairs Secretary. Kaya alam niyo ho ito, mga kababayan, yung mga issue po, yung mga diplomatikong relasyon sa bawat bansa. Talagang mainam ho, talagang dapat ho na issue lang. Lahat naman ho tayo nagkakaisa. Halimbawa, binubuli ho tayo. At talagang gustong sakupin ng China yung atin na karagatan, na yung sariling atin ho mga kababayan, pagmamayari natin, papalago tayong lahat. Di po ba? Pero hindi po aakyat sa punto na parang iinsultuhin natin yung kanilang leader. Meron pong forum, meron pong tamang lugar, venue na kung saan ay pwede natin na pag-usapan at kastiguhin yung mga umaangkin dito po sa atin, sa ating karagatan na ating pag-aari. So yun po at dapat ho siguro ay para mapatunayan na hindi po binabasbasan ng Pangulong Marcos Jr., ito pong si Commodore J. Tariela, dapat kastiguhin niya po ito at patigilin na. Siguro, pwede namang magsalita siya laban sa China, issue lang. Halimbawa, binomba ho tayo ng tubig. Yung mga Coast Guard ho natin, okay ho yan. Pero yung maglalabas ka pa ng mga caricature at parang iniinsulto mo, yung pinuno ng China, masama yun. Kasi sabi nga ng Senator Cayetano sa debate, paano yan? Halimbawa sa China naman, maglabas din ng caricature ang isang general doon ni Pangulong Marcos Jr. Siyempre, papalago tayo. Yung ating embassy doon, yung ambassador doon, papalago. At itatanong, yan ba'y opisyal? Yun po. Ganun din ho. Parang kumbaga sa kasabihan nga, kung ayaw mo ng gawin sa'yo, alam ba, may masamang gawin sa'yo, wag mo rin gawin sa kapwa mo. Di ba? At kung mali, mali. Mali na nga, gustong pangkampihan. Parang ganun ho kasi lumilitaw ho. Mali na nga, ito pong si Commodore J. Tariela, parang kinakampihan po ni Senator Kiko Pangilinan. Dapat mali, sitahin mo, mali siya. Pero sa ibang bagay, tama naman yung kanyang pagdepensa dito po sa
sa ating teritoryo, okay po ito. Kampihan natin. Pero sa issue ng pambababoy niya sa presidente ng China, iba hong usapan yun, di po ba? At bukod do dyan, mga kababayan, ay itong issue no, sa West Philippine Sea na kung saan ay, di ba, ito pong si Senator Rodante Marcoleta ay iniimbitahan na bumisita doon po sa Kalayaan Island. At kasi atin daw ho yun, parang yan po naging issue po ng debate. Sabi ho ni Senator Marcoleta, paig ako, sumama sa inyo, pero friendly debate muna. So, hinahamon niya, ito pong si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, si maritime, ano ba to, political, maritime expert di umano, J. Batong Bakal, Professor J. Batong Bakal, at itong si Tariela, tatlo kayo, ay handa makipagdebate. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta para pag-usapan ito pong issue ng West Philippine Sea. Ano kaya? Tatlo sila, sabihin natin, hindi po matatawaran yung kanilang credentials. Ito si Carpio, dating justice, senior associate justice ng Korte Suprema. Tingnan natin kanilang mga argumento. Sana tanggapin po nila yung hamon ni Senator Rodante Marcoleta na kung saan magdebate ho sila. Sige, magdebate ho kayo. At para maglabasan ho, alam nyo ho yung issue ho rito, mga kababayan. Basta lahat ho tayo bilang Pilipino, yung pag-aari natin, dapat ho talagang ipagtanggol ho natin. Yan, maliwanag ho yan, ha? Lahat po, dapat ho ay magkaisa, mga Pilipino, na kung meron pong mananakop, na sino man, wala po, hindi ho tayo papayag. Pero, hindi rin ho tayo dapat pumayag na may isang Commodore na mamabastos at na may personal sa isang leader ng bansa. Di ba? Parang pangit ho yun, di ba? Parang nililis mo issue. Di po ba? Alam ba, nagdidebate tayo. Nagdidebate tayo. Alam ba, yung mga taga-embassy ng China. Debate. Tapos, parang sa, halimbawa, tayo, meron kang kadebate, biglang idadamay mo yung tatay nun. Yung tatay mo, ganun eh. Ang layo, wala po sa issue eh. Yun po ang pwede maging implikasyon. Huwag mo idamay yung ibang tao o yung ibang personalidad. Dapat issue lang ho. Di ba? Nabubuli kayo eh. Ipakita ho natin sa buong mundo na ito hong China ay nambubuli. At para po sa isang malitang bansa. Pero tayo naman, ipapakita rin natin na tayo po hindi papayag. Di po ba? At anuman mangyari ay ipaglalaban natin yung ating teritoryo. Pero ang pinakamasaklap ho rito, mga kababayan, ay talagang ito hong issue po sa China. Yung parang nagkakaroon po ng yung pinapagalit po yung mga Pilipino sa China. Nagkakaroon po ng hate campaign. So parang gusto sasambahin na lang natin yung Estados Unidos. Hindi po. Dapat po lahat. Kaibigan po natin lahat yan. Estados Unidos, China, at iba pang mga bansa, lahat kaibigan po natin. Dapat wala po tayong kaaway kasi, di ba, mahirap po. Kahit sa pangkaraniwang tao Gusto mo ba ikaw may kaaway ka? Di ba? Lahat po tayo gusto natin lahat ng mga tao, kaibigan natin, kapitbahay natin, di ba? Lalo na kapitbahay. Gusto natin kung hindi man tayo nagpapansinan, basta hindi tayo nag-aaway. Di ba? Hindi tayo nagbababagan o kung ano man. Wala ho. Walang pakialaman, di po ba? Pero pag may issue, di sige, ilagay natin sa tamang paraan. May inaangkin mo yung aking may property ako, punta tayo sa isang tamang lugar. Doon tayo magdebate. At kung gusto, magdemandahan tayo o gano'n, di po ba? So, yun lang po masasabi ko mga kababayan. Pero, kayo magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating pinag-uusapan ngayon. At hindi ko napapasukan ng mga video kasi marami po na mga nakapanood dito sa Balitaktakan, dyan po sa Senado, na kung saan ay kumain ng alikabok at nangamote. Ito pong si Senator Kiko Pangilinan. Talagang napakagaling ho itong Senator Alan Peter Cayetano sa debate. Sa bagay nga, di ba, nung nakarang election, kailan ba yun? 2022 election sa tayo na kung saan ay nangamote rin po, di ba, si Pangulong Marcos Jr. Tumatakbo siyang,
Vice President noon at pareho sila tumatanong Vice Presidente. Olat po siya noon, di ba? Si BBM noon sa debate. Siguro mapapanood niyo naman. Okay, so ano po masasabi niyo rito? Yung issue natin ngayon ay ito parang lumilitaw na magiging implikasyon ay may basbas ni Pangulong Marcos Jr. yung pamimersonal na pag-atake ni Commodore J. Tariela dito po sa presidente ng China. Na ayon po kay Senator Cayetano, hindi po dapat. Dapat issue lang. Tapos pangalawa ay ito, kumain ng alikabok. Nilampaso ni Senator Alan Peter Cayetano itong si Senator Kiko Pangilinan. At subscribe na po kayo sa mga bago lang po sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Ito pong ating palatuntunan. At siyempre sa mga may Facebook account, pakipollow naman po yung aking Facebook account, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.